aanhin kong buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pa pumanaw, hindi ka sa akin. Ano man ang mangyari, ang pag-ibig mo ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, giliw ko. Kamusta mga boss? Maligayang pagbalik sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Ang ating kwento nga ngayon ay aalamin natin ang kwento ng isang kilalang figure sa larangan ng musika, si BJ ng Sweet Notes Music. Sino ang ba ang hindi nakakakilala sa kay BJ? Tara, samahan niyo ako at tuklasin ang kanyang buhay mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat. At huwag kalimutang i-comment sa ibaba kung saang lugar ka naroroon upang malaman natin kung saan umabot ang kwentong BJ natin ngayon. Ngayon, simulan na natin. Si Jeffrey Bactong Jr., mas kilala bilang BJ, ay ipinanganak noong 1994 sa Recodo, Zamboanga City, ngunit kasalukuyan silang naninirahan sa Polomolok, South Cotabato. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya kung saan ang kanyang ama nga ay isang kagalang-galang na pastor sa kanilang church. Mula pa noong elementary, namumutawi na sa kanyang puso ang pagmamahal sa musika, partikular sa pag-awit. Ngunit sa likod ng kanyang talento, siya ay isang sobrang mahiyain na bata. Nagbukas ang isang mahalagang pagkakataon para kay BJ noong Agosto, buwan ng wika, noong siya ay nasa ikalawang baitang. Pinush siya ng kanyang guro na umawit sa isang event sa buwan ng wika sa kanilang paaralan. Sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip, nagpa siyang sumalang na nagbigay daan sa kanya upang makuha ang masigabong palakpakan ng kanyang mga kamag-aral. Dito nagsimula ang kanyang kumpiyansa at pag-ibig sa sining ng musika. Pagdating ng 2009, nasa ikalawang taon na siya ng high school at aktibo na sa kanilang simbahan kung saan niya pinadami ang kanyang kakayahan sa pagtugtog ng mga instrumento tulad ng bass guitar, drums at keyboard. Dito rin niya nakilala si Ian, ang bahista ng Diarrhea Band, na nagbigay inspirasyon sa kanya at nagbigay daan na makatungtong sa mas malaking entablado. Ang kanyang unang pagkakataon sa isang live gig ay nang siya ay isama ni Ian sa isang birthday event. Naging gitarista siya dito sa Renaissance Band at kalaunan napasama na rin siya sa banda ni Ian at dito nakilala ang kanyang mga kaband na nag-udyok sa kanya na mas paunlarin pa ang kanyang mga talento. Sa paglipas ng panahon, siya ay nakasali sa iba't ibang banda. Nandyan nga ang Soundworks at Diarrhea Band. Pagsapit 2015, sumubok si BJ at isa niyang kabanda sa pagiging sequencer band, isang oportunidad na nagbigay daan sa kanyang mas malawak na eksperimento sa musika. Gayunpaman, marami silang pagsubok na hinarap, tulad ng pagkaka-reject sa pagiging sequencer duo dahil ng mga panahon na yon ay mas pinipili ang mga full band set. Sa maraming bar na kanilang inaplayan, sa kabila ng paghihirap, lalo pa silang napalapit ni Charlotte, ang kanilang naging vokalista na nakilala niya sa Soundworks. Nag-apply nga si Charlotte bilang babaeng vokalista nila BJ. At di kalaunan nga ay dito nag-umpisa magkaigihan ang dalawa at naging tuluyang naging magkasintahan. Pagdating ng 2016, nagdesisyon sila ni Charlotte na maging isang sequencer duo at nagpasya silang magpatuloy sa kanilang karera sa Fish Cult. Sa paglipas ng panahon, nagpasya sila ng kasal noong 2017 at nagkaroon ng pagkakataon sa China bilang real-life couple singer-performer sa isang hotel doon. At nagpasya na rin bumalik ng Pilipinas bago sumapit noon ang pandemya. Subalit sa kanilang pagbalik sa Pilipinas noong 2020, nagdanas sila ng matinding pagsubok nang ma-forfeit ang inaasahan nilang dream house. Napunta sa wala ang kanilang ipon mula sa China na humigit kumulang 200,000 pesos. Gayunpaman, hindi sila nawalan ng pag-asa hanggang sinilang ang kanilang unang anak na si Shikai
at patuloy pa rin nilang pinagsikapan ang kanilang karera sa musika. Kabilang dito ang pag-accept ng mga online gig at pag-upload ng kanilang mga performances sa social media, particular nga sa YouTube at Facebook. Tanging Fish Caught nga lang ang bar na tumangap sa kanila bilang isang sequencer duo, kaya labis ang pasalamat nila kay Mr. G. Ford, isa sa mga staff ng Fish Caught at naging ninong din ng kanilang panganay na si Shikai. At habang may gig nga sila sa Fish Caught ay nagpa siya ang mag-asawa na mag-live during gig nila. Ang kanilang pagsusumikap at determinasyon ay nagbunga nang mapansin sila ng isang sikat na influencer na nag-share ng kanilang live performance. Mula sa mga simpleng viewers, unti-unti silang nakilala bilang isang couple band at patuloy na nakapag-tour sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng bansa. Nang nalaman nga nila ang ginawa ng influencer na yun ay labis ang pasasalamat ni BJ sa influencer. Sayang nga lang dahil hindi nabigyan ng pagkakataon na makilala ni BJ kung sino nga ang sikat na influencer na nag-share ng kanilang live sa Facebook, ng isang malaking dahilan ng kanilang pagkakasikat sa larangan na ito. Ngayon kinikilala at minamahal na sina BJ at Charlotte ng kanilang milyon-milyong subscribers at followers. Paglipas ng ilang taon ng kanilang pamamayagpag ay halos malibot na nila ang buong mundo sa kabilaang mga concert dito sa Asia at maging sa Australia at America. Kahit nga ganap na silang kilala sa industriya, ay napaka hands-on pa rin ni BJ sa kanilang mga video upload at mismong si Charlotte ang tumatanggap ng mga tawag para sa mga magpapabook sa kanila. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok ay may pag-asa at tagumpay na nag-aantay sa taong nagsusumikap. Ikaw, anong masasabi mo sa mga pinagdaanan ni BJ bago niya naabot ang kanilang estado ngayon? Pag-usapan natin lahat yan sa ating comment section. So, maraming salamat sa lahat po ng mga ka-sweet notes natin na kinood at sa lahat pang sumusuporta sa Sweet Notes Music. At don't forget to follow Kanta Kwento sa mga upcoming kwentuhan ng mga local artist. Yan. Pansin ko yung mga content niya kasi is mga meron local artist na sumikat sa social media. So ayun, salamat. Maganda yung sobrang effort nung pagkaka-edit mo. Ang dami mong mga clips na ginamit. Pero sobrang nakaka-amaze kasi padayon lang. Hindi ko alam kung taga-sento si Kanta Kwento. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa suporta sa Sweet Notes Music. God bless you. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe bilang suporta sa ating channel at huwag din kalimutang i-comment sa ibaba kung saang lugar ka naroroon upang malaman natin kung saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino. Sana